Pagkababa namin sa Batangas Grand Terminal, nag-breakfast lang kami saglit tapos sumakay na kami ng jeep. Hindi ko na siya na-video kasi nagmamadali na kami at baka mapuno na yung jeep. Para hindi na din kami magantay ng matagal, usually kasi nagpupuno muna sila bago umalis. So 60 pesos per head yung pamasahe sa jeep, almost 1 hour din yung biyahe papunta ng Mabini Crossing. Pagkababa namin sa Mabini Crossing, sumakay lang uli kami ng tricycle papunta sa Lifestyle Diving Resort. Nasa 30 minutes din siguro yung biyahe, tapos 50 per person naman yung pamasahe pag may mga kasabay. Ibinaba lang kami ng tricycle driver dito sa drop-off mismo ng Lifestyle Diving Resort. Tapos hinintay na lang namin yung mga kasama namin kasi nagdalawang tricycle kami since hindi kami kasya sa isa. Baka nauna na sila doon. Akin na yung tumbler. So, ito yung daanan. Medyo mahaba-habang lakaran din siya bago ka makarating sa mismong resort. So, medyo matarik din. Kaya nakakapagod pag paakyat ka na. Pag pababa naman, okay lang since pababa naman. So, ayan. Papunta lang kami dun sa mismong resort. Oo, native yan eh. Tawag yan native. Pero meron din yung mga puti na... Muntik pa nga kaming maligaw dito. Buti na lang sinabi sa amin ng mga residents na doon pala sa kabila yung daan kung saan pa kami pupunta. Hindi kasi namin alam. Since na nang pumasok yung mga kasama namin. So ayan, naglalakad lang kami as you can see. Papunta sa mismo resort. Ako dyan, Jem. Ewan ko. Siguro, wide angle to eh. Bakit? Permit ba kita na ipakita ka sa akin? Yeah. Sana hindi malakas yung current mamaya kahit maulan. So, pagka naririnig nyo na yung mga hampas ng alon, ibig sabihin, malapit na kayo sa resort. Meron din naman silang signage. So, pagkapasok nyo sa mismong gate pa lang nila, ramdam mo na kung gaano ka peaceful yung ambience ng pinaka-resort. Ang sarap sa tenga nung hampas ng alon sa dalampasigan, sobrang kalmado, sobrang peaceful ng paligid, ang tahimik, and maaga-aga kaming dumating kasi sa expected time namin. Ang time of arrival dapat namin ay 8 a.m. Nakarating kami rito before mag-8, mga around 7:40, ganon. So, nag-lounge lang kami saglit, pahinga-pahinga, bago kami nag-ayos para sa theoretical namin. Hi friends! Good morning! So today, nandito tayo sa Lifestyle Free Diving Resort. Ano pa bang gagawin? Eh di mag-free dive. So mag-i-intro uli ako today kasi yung mga kasama ko puro sila intro. Lungkot naman nun kung mag-isa lang ako sa fun dive. So nag-iintay lang kami ng oras para sa theoretical dry lesson kasi ang aga namin dumating. Pero ang ganda dito kasi ang chill ng lugar. Tapos ang ganda ng view. So pakita ko sa inyo yung view. Ito yung mga kasama natin. Si Cheng, si Janjan, si Suda B, tsaka si Rainier. Asan na si Yuson? Nawawala si Yuson. So, sasama ko kayo mamaya sa kung anong mangyayari sa intro namin. So, yun lang muna. Mamaya na lang uli. We have been trained by competitive or medyo technical training as well. So I am Coach B again. I've been an Amokanos advanced free dito mismo sa spot na to for 2 years. And before that, I have been an athlete of the salmon swimming. So, itong line training, ginagawa siya to help us
familiarize with equalization kasi minsan may mga hirap mag-equalization. So, nagla-line training muna para kahit papano ma-ensayo yung pag-i-equalize bago sumabak sa pagda-duck dive. As you can see, itong pangalawang baba ko, mas malalim na yung naabot ko kumpara dun sa unang baba ko kanina kasi dito mas nakakapag-equalize na ako ng maayos. So, mas nakokontrol ko na rin yung breath hold ko kahit papano kaya nakalalim na ako. This time naman, ang ginagawa namin ay swim away training. So, need na namin mag-swim away palayo sa rope para hindi kami nakadepende sa rope tsaka para mas maging comfortable din kami sa ilalim ng dagat. Hello, good morning. So, it's our second day here sa Lifestyle Free Diving Resort. Maaga kami ngayon. Kasi sabi ni Coach, 6 kami mag-start today kasi hindi kami masyadong nakulang yung oras namin kahapon kasi lumakas na yung hangin tapos sobrang labo na ng visibility ng water. So 6 AM kami magsa-start ngayon. So, light breakfast lang kami before kami mag-dive uli kasi ayaw naman nating mag-fish feeding sa dagat. Nag-black coffee lang ako para kahit papano may laman yung tiyan. Then, banana para iwas pulikat kasi madali ako mapulikat. So, yan lang for breakfast kasi pag masyadong heavy baka sumuka-suka kami sa dagat. Day 2 ng aming open water session. So as you can see, papunta na uli kami sa gitna ng dagat and hindi pa masyadong maalon since maaga pa and hindi pa din ganun ka labo yung tubig. Kaya inagahan namin mag-start ngayon para makapag-session kami ng hindi masyadong malakas yung current ng dagat. To start our day 2 open water session, nag-line training lang uli kami and nag-swim away training for our warm-up. And as you can see dito, mas comfortable na kami sa dagat and mas kaya na naming makontrol yung paglangoy namin sa dagat. So, ito na yung last part ng free dive training which is yung duck diving. So, sa part na to, hirap na hirap talaga ako. Hindi ako makalubog kahit anong gawin ko. And sobrang frustrated ko na kasi lahat ng kasama ko nakakapag-duck dive na sila. Given na ako yung may prior knowledge kasi nakapag unang intro na ako pero ako pa yung hindi makalubog. So, sobrang frustrating niya talaga.
So dito, as you can see, naipilit naman, nakalubog naman ako, nakapag-duck dive naman ako. Pero hindi pa rin ako satisfied. So, next time, babalik uli ako. Hindi po pwedeng hindi ko mamamaster tong duck diving. So, hanggang dito na lang muna itong ating video. Sama ko kayo uli sa next free dive session namin. Yun lang. Bye!